Magandang umaga po sa ating lahat. Brother Willie, magandang umaga. Magandang umaga po. Sa aming mahal na pastor, magandang umaga pastor. Sa host nito, sa permanent host na sina Brother Noel Gumabay at saka Brother Rudy Daef. Magandang umaga. Of course, sa ating mga viewers ngayon, magandang umaga sa ating lahat. Hindi na pala. Tanghali na, no? Magandang tanghali sa ating lahat. At again, it is only by the grace of God and mercy of God that for this opportunity na binigay sa amin ng ating mahal na pastor, aming Delano Willie. Kami ngayon ang mga alternate hosts. Mga alternate hosts kasi medyo busy na yung mga host natin na Brother Willie. Oo. Yung isang host natin dito, alternate host rin si Brother Roy, hindi rin nakarating. Dahil medyo sikat. Medyo sikat. Hindi rin nakarating. But ganun pa man, at least ay nandito tayo at sa ating mga taga-subaybay, sa mga viewers, mga kapatiran, magandang umaga sa ating lahat. At ito si Ma'am Helen Kapundan, si Ma'am Genevieve Bagaa, at sino ba dyan? Mga ano natin, Brad? Si Ma'am Jovi Pulumentira, si Ma'am Normie, at mga nanay. Itong family na itong ano na to ay this is Father's edition. But ganun pa man dahil tatay, leader ng pamilya, ay maganda rin sa mga nanay, at least ito buong pamilya, buong pamilya to nakafocus lang doon sa mga tatay. So ang pagdidiskussan talaga natin dito ay purely sa mga tatay. But ganun pa man, at least may makukuha din yung mga nanay, makukuha din yung mga anak kung ano talaga yung buong ang responsibilidad ng tatay sa pamilya. Again, maraming magandang tanghali sa ating lahat at to God be the glory. Ikaw, Bok. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa mga masusugid na taga-subaybay ng The Baptist Lunch. Ay binabati ko po yon mga magandang tanghali. And I do believe na meron po tayong kapupulutan. Lahat po ng bagay na pinag-uusapan natin patungkol po sa salita ng Diyos at yung application po nito sa buhay ng bawat individual ay malaking pong tulong para po sa ating lahat. And although this is a Father's edition, but alam natin sa pamilya, involve ang anak, involve ang asawa. Kaya involved po tayong lahat dito, though this is a Father's program, but lahat po ay welcome because since this is a family church. Kaya po stay tuned at kasama ko po si Brother Al. Kaya kampante po ako dito. Wala lang po si Brother Roy. Actually, Bok, nung sinabi sa ating kagabi, actually, kagabi, sinabihan kami, mga oras ba yun? Mga 10 o'clock. Sinabihan kami na hindi nga makakarating yung ating mga permanent host sa atin. Sinabihan tayo. But sabi ko, uy, maganda to. It's another opportunity and privilege na at least, nandito tayo ngayon, makakasama dito sa The Baptist Lunch. At again, ang pag-uusapan natin ngayon, Bok, ay actually it is more on the father. Again, more on the father, the legacy of the father. Ano yung legacy? Ano yung impact ng father doon a godly father doon sa family niya? So, mga previous na pinag-aaralan natin, pinagdidiskussan ng ating mga host dito, Bok, ay una yung the triangle of the family. Yung triangle of the family, again, iano ko ulit, yung triangle of the family, triangle yan. Triangle, nandito yung God, nandito yung tatay, at nandito yung nanay. It composed the triangle of the family. So lahat yan ay under, yung nanay at saka tatay ay under ng Panginoon. And then, ang nakapaloob dyan, nandun yung anak, nandun yung vision, nandun yung wisdom, ay nandun yung goal ng family. Nang sa ganon ay, kung unti-unti, ang tatay at saka nanay ay nakafocus doon sa taas. Kasi under God tayo lahat yung family. So nakafocus doon hanggang, sabi nga, that we may know Him. Yan yung theme ng ating church. Di ba, Bok? Yung theme ng ating church na makikilala natin ang Panginoon. So nakafocus lang tayo doon sa
sa Panginoon. At unti-unti habang nakafocus tayo sa Kanya, habang papalapit tayo sa Kanya, Christ-likeness, ganun rin yung nanay. Papalapit tayo sa Kanya, and at the same time, iisa na tayo ngayon. Magiging Christ-like na tayo ngayon. Ang problema nga doon, Bok, pag yung tatay lang ang papalapit, yung nanay naman ay naiwan, hindi na siya ngayon right triangle. Ay, hindi na siya ngayon, right triangle. Nagaganyan na siya. Instead na level yung sa baba, gumaganyan na, nandito yung nanay, nandito yung tatay, nandito yung Panginoong Diyos. Ano na ngayon? May tendency ngayon na yung mga anak na nakapatong sa atin ay sasama doon sa kung sino man yung medyo mahina at mabubuwag yung family. Yan yung problema yun. Yan yung sinasabi ni Bok sa ating mahal pastor na triangle ng family. Na nakapaloob doon yung triangle ng family na yun. So, habang yung tatay doon ay nakafocus tayo, habang yung tatay ay nakafocus tayo doon sa Panginoon, sa triangle in the family, it's not about performance. It's not about performance kung ano tayo na dapat ako. But it's more on partnership. It's a partnership between sa tatay at saka sa Panginoon. Yan dapat yan yung mindset natin. It's not individual performance, it's not our performance, but it's on partnership. Partnership natin sa Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ang siyang God is nag-control sa atin, God is working on us, at tayo naman ay ang response natin ang response natin sa Kanya ay obedience. So, ano yun? Yung parang nagpapasakop tayo sa Panginoon. Nagpapasakop tayo sa Panginoon. So, not on performance sa atin as mga tatay, kasi normally wag tayong mga tatay, lalo na pag ikaw, ngayon, doble ka ngayon, doble kita ka ngayon, Bok, doble kita ka ngayon. May tendency tayo, mapapop up tayo, or kung ano man, for example, mga tatay, nagiging doctorate ka ngayon, naging masteral ka ngayon, naging kumita ka na mayang pera ngayon. So nagiging nag-focus tayo sa sarili natin. Nakalimutan na natin yung buhay pala natin as a tatay to manage the family. It's not individual. It's not individual performance, but it's partnership. Partnership with God. God ang nagbigay sa atin ng doctrines, prinsipyo. God ang nagbigay sa atin. God is working in us, working in our lives, working in our heart, working in our mind, working in our soul. Ang sa atin naman ay magpapasakop sa Kanya. Yun. Tama yun, Brother Ali. Actually, nung may binigay kayong verse sa akin, sa Proverbs chapter 13, verse 22, at sinasabi dito, a good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Actually, nung binigay niyo sa akin to at pinag-isipan ko, ano ba talaga yung good man, Brother Al? Oo nga, no? No? Oo. Ano ba yung good man? Maaring, good man na yun? Maaring nagbibigay ako ng support sa aking mga pamilya. Oo. Good man na ba ako? Ha? Palagay mo, good man na ako? Good Oo man. nga, paano yan Or, pag hindi ako namamalo. Hindi ko Oo. pinapagalitan yung anak ko. Oo nga, Good man ba ako? Oo nga, no? No? So, ayun ang mga Ano dapat bang- dapat nating ilagay. Although alam natin na meron tayong kanya-kanya trabaho, meron tayong nagsasumikap tayo para suportahan natin yung ating family, napapasaya natin ang thinking natin before, paano mapasaya natin yung pamilya natin, bigyan natin ng pera. Suportahan natin sa education, suportahan natin sila sa pagkain, may ilabas natin, may pasyal natin. Yun yung yung idea natin before. Yun yung buhay natin nung tayo'y wala pang salita ng Diyos. Oo nga, no? Oo. Kaya ito maganda tong topic na pinag-uusapan natin, ano ba yung mga bagay na ipapamana natin sa ating mga anak. Oo. No? Kasi as a leader, bilang ama ng tahanan, tayo po ang leader, tayo po yung nagbibigay ng operational tempo, tayo po yung nagbibigay ng timing, nagbibigay ng guidelines, or tayo nagbibigay ng ano ba yung dapat natin gawin. Kasi kung wala tayong salita ng Diyos, wala tayong
gagamitin para sa ating pamilya para guide sila. Or Oo else, nga, no? gagawa lang tayo ng mga bagay na ayon sa ating nabasa, ayon sa ating narinig, ayon sa ating mga experience. But itong pinakamaganda dito bilang ama ng tahanan, meron tayong prinsipyo na pinanghahawakan. And what is good here is that ito po yung salita ng Diyos, ayan po yung prinsipyo na Oo nga, no? ipapamana natin sa ating mga anak. Yun, yung prinsipyo. Wala talagang iba kung hindi ang prinsipyo talaga yung kung ano yung spiritual na buhay na ipinamana natin sa mga anak natin, no? Dito natin makikita talaga kung ano yung tayo as tatay. At tayo as tatay, kung ano yung priority natin. If ang priority ba natin ay worldly things o ang priority natin ay spiritual things. Of course, nandoon na yung may bibigay natin sa kanila yung food, shelter, and clothing. But hindi lang pala doon lang. Tama yan, Brother No? Al. Sabi nga sa Ano? Bible, lay not up treasures on earth. Oo. Mga nabubulok yan. Mga bagay na sa mundong ito ay nababaliwala, na kinakalawang, nasisira. Pero ang magandang bagay, yung may pasa natin sa ating sa ating pamilya, sa ating mga anak, yung tinatawag nating mga prinsipyo. Oo No? nga, Prinsipyo is very prinsipyo sa important, buhay. no? Kasi yan yung bagay na walang bayad yun, pero malaking impact sa buhay ng bawat individual. Oo nga, no. Actually, Brother Willie, nakikita ko lang yung mismo yung tatay on how kung paano natin yung pinapalaki yung ating mga anak, kung paano, how we handled our family. Tapos nakikita ngayon ng ating mga anak yan. Tama yun, Brother It's a Al. legacy. Oh, Kung ang legacy pinapakita ba natin sa kanila ay makamundo o hindi natin ginagampanan yung ating responsibilidad o pinapakita natin sa kanila o makadiyos. Yun. So doon pa lang, yung pagpapakita lang sa, yung mismo, yung leadership natin, pakita na sa kanila, it's already a legacy na makikita nila sa Tama yun, sa Brother buhay, Al. no? Oo. Tama yun. Actually, yung sa atin bilang tatay ay hindi natin alam to before eh. Mm-mm. Kaya yung mga nakikinig ngayon na bago pa sa church natin, wag po natin isipin na dumating tayo sa church na matanda na or late na tayo. Ganon din ako before. Sabi ko, late na ako. Hindi naman ako nag-attend sa Christian church even na nung naging kadete kami ni Brother Al. Nainggit nga ako sa kanila kasi sila nasa Christian Fellowship pero ako nasa Catholic Church na nag-attend. Kaya parang sabi ko, parang sinabi nila ako. doon sa Christian Fellowship kasi doon, Bok, ano yun medyo maluwag. Yun. Ang flavor doon, medyo relax. Ang sa inyo naman ay talagang nandoon yung hindi ka pwedeng Oo. matulog, hindi ka pwedeng naka-slouch. Lumaki ako sa Catholic Church pero hindi naman ako masyadong sinasabi natin katulad ng religious na talagang lahat ng bagay alam mo. Well, in fact, hindi nga ako nakapag First Communion na parang iniisip ko parang hindi ko alam kung saan ako pupunta nito Oo kasi nga, no? hindi ko Kasi kailangan yung First Communion na yan para mapunta ka sa langit Hindi talaga ako First Communion kasi nung 10 years old pala ako, nakarinig na rin ako ng salita ng Diyos. Oh. Although sa ibang pananampalataya, but I believe na meron din ako kahit paano napulot nung time na yon. Kaya hindi ako, nagdalawa akong isip kung susunod ako sa mga ganyang tradition o mananatili ako sa salita ng Diyos. Oo And nga thank God, napunta ako sa Baptist Church. At dahil sa pagsusumikap ng ating pastor, napuntahan kami sa Sangli, sa San Felipe, nabisita niya kami at naituro, na-share yung salita ng Diyos. And during that time, ayan po yung simula kung bakit nagkaroon po ng pagbabago, yung pag-turn ng ating mind into to right path. So ano talaga po yung man of God or yung kung hindi man of God kapatiran, napakalaki talaga influence yan sa buhay natin. For example, kay pastor, ikaw sa buhay mo, nakita ko lang sa buhay mo. Kung hindi kayo pinupuntahan ni pastor doon, kung hindi kayo pinagtiyagaan ni pastor doon, ay baka wala ka na ngayon, baka nandoon ka na sa
Hindi natin alam kung saan. Ano? Oo. Ano? Yan ang mga, yan sa akin na talagang pinahalagahan ko yan as a Baptist kasi sa akin po, ito po yung mga ipapamana ko Oo nga, sa no? aking mga anak. Kaya ito yung family ko, ito yung first na naging Baptist po kami as a family. Sa akin po nagsimula dahil sa aking pamilya, and I'm praying and hoping and praying na yung mga susunod na generation ay susundin nila yung mga prinsipyo natin, yung mananatili tayo sa salita ng Diyos. Oo nga, no? Ayun yung mga ipapamana natin. Ayun ang kagandahan dito. Yan yung kagandahan na at least nandito na tayo sa church na Tamang ito. pananampalataya. Tamang pananampalataya, nandito na tayo. At it is a privilege, an honor sa atin. At binigay tayo, God added us to this church. At dahil doon, sigurado tayo na yung mga anak natin, kung tayo mga tatay ay gagampanan lang natin yung buhay natin as tatay, sigurado tayo na yung mga anak natin, mga anak at mga grandchildren pa ganyan o ano pa man, Yun. kung maganda yung pamamalakad natin, pamamalakad natin sa ating family, sa ating mga anak, so yan rin naman yun ay ituturo rin nila doon sa mga anak rin nila. Lalo-lalo na sa iyo, Brother Al, kasi meron ka ng apo. May apo ka na. Oo. Kaya lolo ka na, Lolo Al. Oo nga yun eh. Oo. Oo nga, ito sabi ni Sir Andy, though we need money that could buy what What we need. we need and what we want, that's why we work day in and day out, but we should give utmost importance to the Word of God Yun. or spiritual things that really matter before anything else. Yun, thank you very much, Brother Andy, at tinulungan mo kami. Oo. Yun na nga, Bok eh. Kasi tayo at mga tatay talaga, ay ano tayo eh, tendency talaga natin ay work hard. Sabi ko nga eh, tayong mga tatay ngayon, nabubuhay tayo, nagtatrabaho tayo, hindi sa ating sarili. Nagtatrabaho tayo para doon sa ating mga anak. Para may mapakain tayo sa kanila, yun nga, to give them food, shelter, and clothing. Yun yung binibigay natin. Kaya may tendency tayo ngayon na magtatrabaho, which is, sabi nga ni Sir Andy, nakakalimutan na natin yung spiritual things. Yun, tama yun, Brother Nakakalimutan Al. natin. Tama yun. Kaya nga, ang tanong sa atin pagka nagkakape tayo, naaalala ko, kanino ka bumabangon? Oo nga. No? Oo, nagtatrabaho tayo para sa ating pamilya. So, ibig sabihin nun, gusto natin na magkaroon ng maayos na buhay Oo. yung ating pamilya. Pero, ang sinasabi dito, hindi lang pera. Oo. No, hindi lang kayamanan, hindi lang bagay na nagiging komportable yung ating mga anak. But ang gusto natin ipamana yung mga bagay na hindi na mawawala sa kanila. No? Na dapat na pagka pinanghawakan nila ang prinsipyong ito, tuloy-tuloy yan hanggang sa mga susunod na henerasyon. Kasi Oo ang nga, pera, brother. pagka pinamanahan kita ng business, maaaring isalaula mo yung business. Kasi Oo. may pera na eh. So usually, ang nangyayari dyan, ang nagpapabagsak ng business na ipinamana pa mula nung una sa ating mga ninuno, yung mga nasa baba na, yung binaliwala na. So ganun din ang salita ng Diyos. So ayaw natin na dumating ang point na merong generation ng ating pamilya na hindi nakilala ang Panginoon. No? Ayon Yung sa mahirap salita yun, ng no? Diyos, may pangyayari na ganyan sa Bible na dumating yung generation na hindi na nakakakilala sa Diyos. Ayan po yung nakakatakot. Ayan po yung bagay na bilang tatay ng pamilya, ayaw natin makita yung future na nagkaroon sila ng distraction because naputol yung salita ng Diyos. Oo. Ito mga bagay na i-consider natin. Kapag ang mga anak natin nag-asawa at yung napangasawa nila ay walang salita ng Diyos, Yun. mahirap kasi magbabago ng sistema, magbabago ng proseso, at magbabago ng kaisipan yung ating mga anak. Kaya pinapangalagaan natin, pinapakita natin ano ba yung mga gagawin. No? Oo. Kaya tinuturuan tayo ni Pastor ng may mga instructions tayong na tinuturo ni Pastor na dapat nating i-apply sa ating mga anak dahil darating ang point na mag-aasawa yung ating mga anak. Oo nga, no. Yun nga, Brother Willie, kung yung nga, punta tayo doon sa yung sinasabi ng pag-asawa ng ating mga anak. Ano rin talaga yan eh. Malaki ang maitutulong. Malaki ang maitutulong ng tatay, ng nanay, kung sino yung mga papangasawa ng ating mga anak. At saka malaki ang maitutulong
ng church kung ano yung perspective ng ating mga anak about the marriage. Buti na lang meron tayong yung preparation at meron tayong staying alive, which is doon pa lang nade-develop na sila at hindi lang doon, pati rin tayong mga tatay at tanay. At doon talaga nangyayari yun. Kasi makikita naman natin yung ating mga anak Makikita natin mga anak natin at yun ay may sariling na yun, Bok. May sariling isip na yun eh. Tama yun, Brother Al. May sariling isip na. So, malalaki na yun. Ang problema ngayon, kung hindi natin taniman nung maliit pa lang, pag malaki na, tapos sinisita natin ngayon, pinag-ano natin yung salita ng Diyos, yun na ngayon yun. Mahirap na. Mahirap na. Matigas na. Oo. Oo, kaya sa akin, ang pinakamaganda dito, yung kung paano tayo pinagpala nung tayo'y nag-asawa, ipamana natin. Yun yung Oo. maganda, ipamana Oo nga, natin. no? Blines tayo dahil sumunod tayo. Naging maayos yung ating pag-aasawa. And through that, iyan po yung magiging magandang halimbawa at maging advice natin sa ating mga anak. Dahil nakita natin paano tayo pinagpala. Nagkaroon tayo ng anak, nagkaroon tayo ng tirahan, mayroon pa tayong bonus sa mga sasakyan. Oo nga, no? Tunay na pinagpala tayo dahil sinundan natin, sumunod tayo kung nasaan ang blessing. Oo. Na ang blessing ay sa pagsunod. Oo. Ayun, yun nga. Ang talaga dito, blessing sa pagsunod. At tayong mga tatay ay dapat clear yan sa ating mga anak. Dapat naintindihan nila yan. Dapat sa buhay natin, lalo na pag spiritual na pamumuhay, dapat transparent tayo doon sa ating mga anak. Tama Dapat yun. In that way, kasi yung mga anak natin nakatingin yan sa atin eh. Parang nga tayong we are a beacon, we are a lighthouse sa kanila. Yun, Na tama yun. doon lang talaga sila nakatingin sa atin. Habang lumalaki sila, nakatingin sila sa atin kung ano yung ginagawa, ano yung gusto natin, kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung pinapakita natin sila, nakatingin lang yan sa atin ngayon. Nakatingin yan sa atin ngayon. So, kung tayong mga tatay ngayon ay iba yung pinapakita natin sa mga anak natin, iba naman yung sinasabi natin, doon na ngayon magka-problema ngayon, Bok. Oo, kasi mas ang mga anak natin, mas malaki yung porsyento na susundin niyan kapag nakikita sa atin. Oo Minsan nga, no? marami tayong salita pero hindi naman natin ginagawa. Yan ang nagiging problema, parang hindi tayo consistent. So ang nakikita sa atin, dapat yung sinasabi natin, sinishare natin sa kanila, ay dapat ginagawa natin. Tayo mismo, let us be yung leadership by example. Oo. No? Ika nga, no? Kaya yun, maganda yung pinag-uusapan natin yung mga bagay na ito, no? Especially yung sabi nga sa Bible, train up a child. Ang malaking point po dito, hindi po directly involved po yung tatay, yung nagtitrain. Kasi po kung ang bata po hindi po natin na-train, wala po siyang pupuntahan, wala po siyang direction. Okay? But ang nagtitrain, dapat mayroong kaalaman, mayroong wisdom na galing sa Panginoon kasi iyon po yung gagamitin niya bilang tatay na ibabahagi mo sa iyong anak. Mm-hmm. Kung wala kang naibahagi sa anak mo, ano yung ibabahagi ng anak mo sa mga susunod na generation? Oo nga, Bok. So, pasa-pasa lang yan. So, dapat sa atin, papasalamat tayo sa Panginoon, at the very start, naririto na tayo sa church, meron na tayong puhunan. Kumbaga meron na tayong puhunan na salita ng Diyos, meron na tayong yung mga mga gagawin natin, yung naturuan na tayo, paano simpleng bagay, yung manamit, paano magsalita, paano natin yung dealings natin with our brethren, and even yung mga taong hindi natin kakilala nga eh. Oo Kasi nga, pag no? nag-share tayo ng salita ng Diyos, part ng training yun. Oo nga, Bok. Yun nga, actually ito yung sinasabi mo kanina, Bok, na lead by example, the power of modeling. Yun. Kailangan tayo ay model tayo doon sa ating mga anak. Oo. Ito rin naman yun, pumupunta to doon sa Deuteronomy chapter 6 na bago natin ituro sa ating mga anak, gagawin muna natin. Kung Correct. ituturo natin sa kanila, samahan natin sa kanila. Whatever circumstances, kung ano man, kung natutulog man, kung naglalakad ka man, naglalakad man tayo, o nakaupo man tayo, ay
samahan natin sila. Yan yung sinasabi mo kanina na by example tayo dapat Tama, sa ating mga tama. anak. Ano? Tama, dapat Brother Al. sa ating mga anak. Mahirap naman yun. Yun na nga, mahirap naman yun na sinasabi natin sa ating mga anak na, for example, sinasabi natin sa mga anak na, pupunta ka sa church. Punta kayo dito sa church, mag-attend kayo ng ganyan. Tapos ikaw absent. Tapos tayo naman, absent, ano tayo? Di ba? Tapos pupunta na, magsabi tayo na, mag-soul winning ka. Tapos tayo mismo, mga tatay, ay hindi rin natin alam kung paano mag-soul winning. Hindi rin tayo nagsa-soul winning. So, dapat talaga na dapat kung ano yung gusto natin sa ating mga anak. Dapat tayong mga tatay ay tayo ang mag-i-initiate. Tayo yung manguna nito. Kung mayroon tayong gusto sa ating mga anak, dapat i-shape natin sila in such a way na kung saan sila pupunta, but ikaw tatay, dapat tayo hands-on. Hands-on tayo doon. Nakikita nila ang ating mga anak na talagang nandoon tayo sa kanilang tabi. Tama yung Brother Al. Actually, maganda rin to na dapat ma-verbalize natin. Makakausap natin. Magsalita tayo. Bilang tatay, wag po tayong mahihiyang magsalita. Importanteng bagay po na tayo po ang nagsasalita sa bahay, marinig nila yung salita ng Diyos, ma-impart natin yung salita ng Diyos. Kasi anything na nasa loobin lang natin, baliwala yun. Sabi nga sa Bible, open rebuke is better than secret love. No? Mahal natin yung mga anak natin, pero kung hindi natin i-verbalize, hindi natin sasabihin, itatago lang natin sa ating sarili dahil baka mag-away lang kayo ng asawa mo, hindi natin pinipigilan natin yung ating sarili. Paano natin ma-train? Paano natin ma-develop yung ating mga anak? Kasi alam natin, ang concern na natin ngayon, yung next generation Oo nga. No? Sa atin dumating na tayo sa point na na tayo yung kumbaga sa nasa peak na tayo No? So dapat ipapamana natin sa ating mga anak, yun yung magandang maibigay natin sa kanila. Oo nga, ano talaga wala tayong ibang maipamamana sa kanila kung hindi yung na magandang ipamamana sa kanila yung mayroong yung talagang para sa Panginoon na may treasures na sa kingdom ng Panginoon. Yun. Yun lang talaga yung magandang ipamamana natin, wala nang iba At kasi automatic yun, Bog Automatic yun. Pag yung mga anak natin ay settled na ang buhay nila spiritually, na sila? Hindi na nila aasahan pa na they want more, ito gusto ko, but ang nasa isip nila ngayon ay kung paano magiging blessing sa Panginoon, paano magiging blessing doon sa mga kapatiran, paano magiging blessing doon sa mga kapaligid sa atin. At with that, ay yan yung napakagandang pamana na ibibigay natin sa ating mga anak, sa ating mga anak. Yun, tama yun, Brother Al. Actually, maganda po yan yung mga kasi marami tayong nasa isip natin na gusto natin ipamana, but alam nyo, yung kahit na ano pang ibigay natin, kahit millions pa ibigay natin, wala pong satisfaction kung wala pong Kristo. So, kaya nga ang pinaka magandang bagay yung maging makatotoo po sa buhay ng ating mga anak na nandiyan po ang Panginoon. Kasi although hindi natin nakikita ang Panginoon, pero nafe-feel natin, alam natin yung salita ng Diyos, nakakausap natin through prayer, yan po yung mga dapat natin ibigay sa kanila, ipamana natin. Kasi minsan, sabi natin, yung iba, ang sinasabi natin, to see is to believe. Pero naniniwala tayo dahil if you look around, makikita natin yung creation ng Panginoon. But ang focus natin, not just only yung creation, but yung Creator. So dapat natin maituro sa ating mga anak na merong Diyos kahit saan tayo magpunta. Kahit nagtago-tago pa tayo, Bok. Oo nga, Bok. Andiyan pa rin ang Diyos nakabantay sa atin. Yun yung sinasabi mo kanina, Bok, na yung Creator dapat nakafocus tayo doon. Sinabi mo rin kanina yung satisfaction. Yes, Kasi yung yes. satisfaction ng tao talaga, pag wala, ita yung pumapatak yan, Bok, doon sa contentment ng tao. Yun. Kung Yun, ano yung contentment. makikita natin ngayon, kung ano yung perspective natin doon sa gusto natin. Ano yung perspective natin about contentment ng tao. Na ang lahat na ito, yung sinasabi mo, we should focus on the Creator.
not on its creation. But we focus on the Creator na ito lahat ng bagay Yun. ay gawa ng Panginoon. Tama yun. Siya ang source ng lahat na ito. And with that, ang maganda dito, tayo ngayon ay nasa atin na yung Panginoon, nasa atin na yung Panginoon. Ang maganda dito, nasa atin ang Panginoon, at tayo anak ng Panginoon. We are co-heirs with Christ sa heaven. So alam natin na ang Panginoon ngayon ang nagpo-provide sa atin. And with that mind, with that nasa puso natin, sa isip natin, settled tayo ngayon. Kasi alam natin na ang nasa likod natin o ang nasa unahan natin ay ang Panginoon. Ang Panginoon who is the source ng lahat ng buhay natin. Kaya sabi ko nga kanina, kung settled tayo dyan, ay hindi na tayo magiging ngayon, yung sinasabi natin na performance na sa ating sarili. It's now focus ngayon doon sa magiging partnership na. Partnership na God is working within us, and sa atin naman, tayo naman ay adhering doon sa mga doktrina at prinsipyo ng Panginoon na gusto sa ating buhay. So, ito yun, right perspective in everything that we do. Yan yung contentment doon na ang Panginoon ay ang Panginoon ang nasa buhay natin. Ang banal na espiritu ang siyang nagpo-focus sa atin at siya ang naggagalaw sa atin, Bok. Yun yung doon, Bok. Napakagandang usapin yan dahil alam natin, tayo, nag-retire na tayo eh. Oo nga, no? Tapos na tayo sa serbisyo for how many years? 35 years more. So, mas lampas tayo ng 35 years and talagang ang buhay natin before, talagang iniiwanan natin yung ating pamilya. Paano maaaring magtanong yung iba diyan ng mga asawa ng sundalo, yung mga asawa rin na nagtrabaho sa labas, naging nasa malayong lugar. Paano, baka maaaring tanongin niyo sa akin, paano kami nakasurvive na pagbalik namin after 35 years of military service, paano kami nakabalik na may maayos na pamilya pa rin. Ang secret diyan, meron kaming Panginoon, no? Meron kaming church na kung saan naiwan namin yung pamilya namin na meron pa ring gabay, no? Although alam natin na through technology meron na tayong communication, pero iba pa rin na meron kang church. Meron pa ring added dun sa mga pagko-communicate mo. Maganda talaga na merong simbahan kung saan mo ilalagay ang iyong pamilya. Kaya nga, ang maganda ipamana natin yung merong church. Oo. Meron tayong iisang church. Yun ang maganda doon. Oo nga, Bok, no? Na tayo? Shout out muna tayo kay Sir Andy, kay Ma'am Girly Lasa, kay Preacher Rico Formanes from Cagayan, kay Sir Ruben, kay Ma'am Normie, at saka kay Ma'am Girly Lasa. Okay, magandang tanghali sa ating lahat. Tama nga yung Bok, ang sinasabi mo nga yan na sa atin kasi, of course, hindi lang naman sa atin, Bok, hindi lang si military. Oo. Pati mga tatay, tayo, ang sa atin lang kasi ay medyo malayo-layo. Oo. Kung saan tayo napunta. Pero yung mga tatay naman, kahit na nandyan na rin nandyan sa, for example, Tagig siya na sa Makati nagtatrabaho o sa Cavite, umaalis pa rin yun sa kanila. Umaalis pa rin yun sa kanila. At lalo na sa kami sa military, ay assured kami na ang pinag-iwanan namin sa aming family ay mayroong church. Mayroong church, nandun yung peace of mind na, okay, yung pamilya ko doon. Talagang nandoon yun sa church. Saka hindi tayo pinapabayaan ng pastor natin. Oo. Concern siya sa ating family. Oo. Yan lang yung maganda doon mayroon tayong church na family-centered church. Hindi lang spiritual food, pati yung physical food. Pinapakain din yung pamilya natin. May mga times na yung aking mga pamilya ay nakakasama dito kasama sa pagkain dito. Oo. At saka itong ating mahal na pastor itong tinuturo dito sa atin, talagang talaga yung hindi yung milk, kung hindi solid na pagkain. Yun. Na salita ng Diyos ang naibigay dito sa atin. At kaya tayo, kahit saan tayo pupunta, sabi nga ni Brother Willie kanina, ay dala-dala natin yung salita ng Diyos. Kahit saan man tayo. At actually,
sa ating mga mag-asawa, sa mag-asawa, Bok, mag-asawa, kung gusto mong, ako lalaki, tayo husband, Bok, kung gusto nating gumawa ng kablastugan Uy, na hindi alam ng misis natin, pwede eh. pwede. In the same manner, yung misis natin, kung gusto gumawa ng kabulastugan, hindi rin natin alam. Bok, hindi rin natin alam. Kasi lalo na pag wala tayo, mahiwalay tayo, pag hiwalay tayo, ganun din nating mga anak. Kung gagawa ng mga anak natin, lalo na yung mga anak natin, kasi ang dami natin mga kaibigan, mga Influence. mga influence, hindi natin alam. So ibig sabihin ng ganyan, kung meron tayong salita ng Diyos, yan lang yung kumahawak sa atin. Tama. Tayo military. Asos, ang daming sa military, ang daming ang tawag nito, temptations. Napakaraming temptations. Hindi lang naman sa military, kahit saan. Kahit saang opisina ka, ang daming temptations nanggagaling sa mundo. Hindi lang military, pati sa iba. Oo. Ibang trabaho, kahit saan. Mas okay nga yung iba, marami. Pero alam niyo ba na Diba? yung mga bagay na yan, sa akin for me, ang iniisip ko pag kami ginawa ko sa bagay, ang iniisip ko before doing things or bago mo ilagay sa isipan mo, ano yung consequences? Yun talaga. Ano yung consequences? Ano ba yung pagka ginawa ko isang bagay? Parang nag-move ka ng chess eh. Oo. Pag nag-move ka yan, ano yung mangyayari? Anong magiging epekto nito? Makakain ba ako? Mamimate ba ako? Matatalo ba ako? So dapat, every time nagagawa po kayo ng isang bagay, consider yung consequences. Para sa mga fathers na nakikinig ngayon, think of consequences. Ano po yung magiging consequences? Sabi nga sa atin, kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Yun yung magiging consequences mo. If ever na nagtanim ka ng masama, aanihin mo yun. Pag nagtanim ka ng mabuti, aanihin mo. Maganda rin. Tama, Bok. Kaya yun yung ipapama natin. Dapat i-consider natin kung good or bad ba yung magiging output ng ating ginawa. Ang mahirap nito, Bok, for example, nakagawa tayo ng mali. Nakagawa tayo ng mali, kung ano pa man. Automatic may consequences, di ba? Consequence yan. Ang nakakatakot dito, kung yung consequence niyan ay madadama yung misis natin, madadama yung mga anak natin. Kawawa naman sila. Hanggang 5 generation. Oo, hanggang 5 generations. Kawawa naman, Nakakatakot talaga, Kung talaga. So nakikita natin doon yung responsibility talaga nating mga tatay. Nako. Oo, malaking Isipin bagay. natin, Tama yan. Kawawa yung mga anak natin. Kawawa yung mga anak natin. Sabi nga ni Sir Andy to, mas mga gwapo at macho lang po kasi ang military. Hindi po, hindi. Kunyari lang yan. Siguro si Brother Roy ay medyo macho yun at saka malaking katawan. Hindi kasi tinuro sa atin na ganun palang gagawin para gumandang lalaki. Oo nga, Kaya wala yung gym sa akin nung araw eh. Tennis lang. Ganun. At yun nga, yung consequence ng natin, ng kung ano yung ginagawa natin. Ako dito, Bok, isang verse. Itong verse na ito, Bok, itong Joshua, very familiar verse ito. Joshua chapter 24 verse 15. Nga, kaya dito. Sige. And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. That's good. We will serve the Lord. Ganda, no? So, nakikita natin dito, Bok, the gods on the other side, gods of the Amorites, yun yung nakapalibot sa kanila. During the time ni Joshua, nakapalibot. Maraming mga gods, maraming mga ini-offer ng mundo na sa tingin natin ay maganda. But naninindigan si Joshua. But for me and my house, Yun. we will serve the Lord. Nakikita natin dito, Bok, yung sa tatay natin, nakikita natin dito yung leadership ng tatay. Yun, maganda yun. Decisive. Tama. Very decisive siya. Oh. Yung decision niya, fixed. Yung sinasabi natin kanina na kailangan na fix yung decision niya. Alam niya
kung ano yung nakapaloob nito kanyang desisyon. Alam niya kung ano yung consequence ng kanyang desisyon. Alam niya kung Yun. ano. Very ano siya. At saka sabi dito, but as for me and my house, we will serve the Lord. At very very clear ang kanyang very clear ang kanyang decision. Walang ambiguity, walang sinasabi niya, yung kanyang vision, yung kanyang instruction, dito tayo. Walang At option. very, Wala ka ng option. Walang option Yun ngayon. yun. Yun. Walang option ngayon. Kung member ka ng pamilya ni Joshua, Oo. ito na yung direksyon. Ito na yung direction. Dineclare mo na. Dineclare. Dineclare mo Nandoon na. na yung decisiveness ng isang tatay. Na we should be, hindi sinasabi ni Josma na, as for me and my house, Pwede. we are going to have a family meeting first. Di ba? We family meeting I-consult mo tayo. ko muna. As Consult for ko me, muna kay Bunso. and my house, i-consult ko muna sa anak ko. Ay lalo na, i-consult ko muna kay Mrs. Di ba? Pero, as a leader, alam natin, at tayong mga tatay, as a leader, alam natin kung ano yung consequences nito, alam natin kung ano yung basihan nito, we should be decisive. Kung alam natin na ito ipakaganda sa ating family for the glory of God, decisive dapat tayo niyan. Ang problema lang dito, Bok, pag kung ang tatay ay, si Joshua kasi, yung perspective, settled na siya doon sa Panginoon eh. Ang problema dito, kung yung tatay ngayon ay hindi settled sa Panginoon. Ayun. Hindi niya masasabi yan. Oo. Hindi niya mababanggit yung binanggit ni Joshua. Oo. Na magkakaroon, ito ang direction natin. Nga, no? Di ba? Actually, kung titingnan natin, si Joshua, kinakausap niya yung mga tao. At the same time, for him, sa kanya, as a leader, talagang paglilingkuran niya ang Panginoon. Ang nakatawag sa akin dyan ng pansin, yung choose you this day. Oo nga, no? Ibig sabihin nun, binibigyan tayo, yung kung tayo kinakausap ni Joshua, may sarili siyang pamilya, choose you this day, ano ang pipiliin natin? Mamili kayo. Oo. Okay, sa pagpipili, dapat magkaroon tayo ng tamang decision. Kung tayo tatanungin ni Joshua, choose you this day, anong pipiliin natin? Oo. Si Joshua, ito na yung pinili niya eh. Pero tayo, tanungin tayo, choose you this day, ano ang pipiliin natin? Parang yan yung tinatanong ngayon, palaging inaano yan eh, sa church natin. Ano bang gusto ninyo? Gusto mo bang mag-focus sa Panginoon o hindi tayo o doon tayo sa mundo o doon tayo dito sa kaliwa, sa kanan o focus lang tayo doon? Yun yung sinasabi natin, Bok, doon sa triangle of the family ay dapat yung tatay ngayon nakafocus doon sa Panginoon. Nakafocus doon sa Panginoon. At sinasabi dito, choose you this day. Sabi ni Joshua ganyan, Bok. Tapos, but as for me and my house, we will serve. He initiate. Talagang siya ang nag-initiate, Bok eh. Initiate niya na ito yung ako nag-initiate nito, ako as a leader, ako mag-initiate nito na ito yung decision ko. So ibig sabihin na yan. Hindi pala pwede na for example, ako ang leader. Sabi ko, dito ako sa Baptist, kayo bahala kayo. Kung saang church kayo pumunta, bahala kayo. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng Hindi pwedeng ganon. Oo nga, mayroong ganon, Bok. Kanya-kanya tayo, pero pagkadating ng alas 12, dito tayo kakain. Oo nga, no? Hindi pwede yun. May narinig ako na ganyan. Oo. May narinig ako na ganyan. Mayroong, sige, dyan kayo sa Baptist, dito rin ako. Magandang leadership yan. Dito lang ako. May narinig akong ganyan. Actually, naalala ko tuloy si Brother Lamsel eh. Oo. Di ba? Naalala ko yun, Bok eh. Nasubaybayan ko yan sila noon eh. Pagdating din sa church, bababa ngayon si Sister Leslie. Leslie. Bababa ngayon si Sister Leslie, bababa. Tapos si Brother Lamsel ngayon, didiretso yan, nagsasakyan. Ganun lang palagi doon. Yan yung sinasabi natin na, sige, punta ka dito sa church, ikaw, hatid kita pa at ako dito, kanya-kanya natin dito. Yan yung decision niya na magkaiba. But, ang tatay ngayon, we should initiate in everything. Lalo na, again, balik na naman tayo doon sa Bok, balik na naman tayo doon sa yung foundation ng tatay, at balik na naman tayo doon sa yung sinasabi mo kanina na leadership by example. Yun. Yes, sir. I-initiate natin. For example, minsan
minsan Bok, ito sa ano ko rin to sa family natin eh, sa pamilya natin. Ako culprit talaga ako dito eh. Lalo na yung prayer, Yeah. yung prayer at saka yun na magpi-pray kayo ng buong family o magpi-pray kayo ng mayroon kayong time na magsama-sama kayo. Dahil sa business nating mga tatay, nakalimutan na natin yan. At hindi tayo nakafocus doon kung ano yung sa spiritual. With that, sa prayer, walang mangyayari na prayer ng buong family o walang mangyayari na sasama-sama kayo papunta doon sa church, papunta sa church, magsisimba ng Wednesday, ng Sunday ng umaga, gabi, kung may activity sa church, kailangan pumunta, kung hindi ang tatay mag-initiate. Tama yon. The father should lead decisively and with conviction. Yun. Tama yan. Hindi yung, pero ang minsan rin, Bok, ang nakikita natin, yung, maganda rin yung mga nanay rin minsan, pag nakalimutan na natin, nagsasabi rin sila wala na tayong ganito, wala na tayong prayers, wala na tayong prayers, hindi na nagbabasa ng Biblia, pag nakalimutan natin. At maganda rin yun sa mga nanay. At sa mga nanay, even doon sa mga bata, na tulong-tulong yun We should niremind tayo. At tayo namang mga tatay, we should be, nandun yung humility natin, natanggapin natin na talaga nakalimutan natin. We should have that decision to decide, to initiate things, and we should also have that humility to accept pag may pagkukulang tayo. Ayun, ang maganda doon. Actually, yung mga wife natin, yan ang mga partners natin. Oo nga, Bok. Mga katuwang natin. Oo, kaya yung mga mahalin natin dapat yung mga fathers, huwag natin kakalimutan. Mahalin natin yung ating mga asawa. Shout out to Sister Odette. Baka makalimutan ko, mapagalitan ako mahalin natin yung ating mga asawa kasi alam mo ito example nito Nagpunta ako ng Veterans Hospital kasi doon meron pong may mga binibigay pong libreng gamot. Ang nakita ko po doon, naobserbahan ko po na yung mga matatanda doon, ang kasama niya yung mga matatanda na lalaki, mga military na mayroong mga sakit, kasama pa rin nila yung asawa nila. Hindi ba tayo natutuwa na sa pagtanda natin, may sakit na tayo? Yun na yun, doon na nagbubunga yung yung ating mga ginawa sa ating asawa. Kung paano natin minahal, paano natin sinuportahan, paano natin ginabayan yung ating asawa, yung ating pamilya, ganun din ang mangyayari kasi darating at darating sa atin yung pagtanda natin. Sino magsusupport sa atin? Kapitbahay natin? Sino magsusupport natin? Yung mga kaibigan natin? Hindi po. Pagpunta po namin ng Veterans Hospital, nakita ko, naantig po yung aking damdamin kasi yung mga matatandang may sakit po, tulak-tulak sila ng asawa nila. So, ibig sabihin nun, alagaan po natin yung ating asawa natin. Kasi hindi po natin kaya na panatiliin na malakas tayo palagi. Kaya yung pagmamahal, nasusuklian yan pagdating ng araw. Oo nga, Bok. Actually, Bok, pareho tayo niyan, Bok, nakita ko rin yan noon. Tapos, nung nakita ko yan, Bok, inaalala ko, habang yung nakita ko yun tapos tiningnan ko yung si Grace. Tiningnan ko si Grace. Kinindatan mo? Hindi siya nakatingin sa akin. Tiningnan ko na siya, Bok. Nung naano ko yung tiningnan ko siya, during that time, sabi kong ganyan, hanggang patanda kami, magsasama pa kami rin dito. Ayun. At dahil doon, naantig talaga yung puso ko doon. Nasabi kong ganyan, kami rin magsasama Tama. Ito yung magiging, yung mga asawa natin yung mga asawa natin, yun yung kasama natin Oo nga. Hanggang patanda tayo ng patanda. Yan yung binigay ng Panginoon sa atin. At dapat mahalin natin. At dapat pagpapasalamat tayo. Sabi ko nga, nagpapasalamat ako at mayroon akong asawa na katuwang ko. Mayroon tayong misis na katuwang natin. Ganun din po yung mga dapat ganun din po yung ng mga ng mga misis Napasalamat sila na mayroon silang mister na ganito. Kaya pag tiningnan natin yan, yung sinasabi mo kanina, Bok, na
pag matanda na, tayo Kayo na lang. pa rin, oo. Tayo na lang. Oo. Talagang makikita mo ngayon na dapat alagaan na natin talaga yung ating mga kasama. Ang ating mga spouses. Yung mga babae, alagaan yung mister naman, talagang alagaan yung misis. Of course, sama-sama kayo sa hirap at ginhawa hanggang tumanda na ako, at least ako'y tumanda na, tumanda na ako. Sama-sama hanggang tumanda. Kasi, yan naman talaga yung plano ng Panginoon. Sama-sama, lalo na, sama-sama sa pagtanda, kasama ang Panginoon. Kasama ang Panginoon. Oo, kaya pagka kinakasal po tayo, alalahanin po natin yung kinasal tayo. Kaya nagsiselebrate tayo ng mga anniversary kasi inaalala natin yung mga pangako natin during the time na kinakasal tayo. Till death do us part. Oo nga, Bok eh. Oo. Till Kaya death, ano? magandang Till bagay ito. No? Kasi ito, trabaho natin bilang lalaki, bilang fathers, ay dapat dapat marunong tayo mag-alaga. Ma-provide din natin yung needs ng ating mga pamilya. Ma-provide natin yung needs ng ating asawa. Okay? So, not only yung physical, but also yung spiritual needs. Kasi it matters most. Oo nga, Bok eh, no? Sabi nga, love your wife. Yan yung, it is a command sa atin eh, sa ating mga tatay eh. It is a command eh. At dapat yung sa misis naman, submit. Yung misis natin, mahirap mag-submit yun kung hindi niya nakikita yung pagmamahal na galing sa atin. Mahirap ata yun, Bok, ha? Mahirap sikawan ka dyan. Mahirap i-convince. Oo, mahirap i-convince. Oo. Kung hindi nakikita yung pagmamahal na galing sa atin sa mga tatay, doon sa mga wives natin. Mahirap talaga sumunod yun. Pero mayroong talagang mga misis rin na talagang kahit na sinigaw-sigawan na, talagang, kasi alam niya na kung ano yung katayuan niya sa Panginoon. Alam niya kung ano yung katayuan niya sa family. Lalo na pag alam niya na yung ano naman, yung tatay naman ay yung father naman ay hindi masyadong malayo sa Panginoon, ay again, it is prayers. But ganun pa man, tayo mga tatay, we should love our wives. We should love our wives. At with that, kung paano natin pinakita, tayong mga tatay, kung paano natin ipinakita yung pagmamahal natin sa ating mga asawa, and then yung mga nanay naman ngayon, pinakita yung submission nila sa atin dahil nga doon, nakataas doon ang Panginoon at makikita yan ng ating mga anak. Makikita yan nating mga anak ngayon. So with that, in the legacy, ang legacy natin, nagpapalaki tayo ng mga anak, nagmamahal din sa kanilang asawa. Na yung mga magpapalaki na tayo ng mga lalaki na anak na pag may karoon sila ng pamilya nila, ay ganoon rin gagawin nila. Mahalin nila yung kanilang asawa. At ganoon rin yung mga babae ngayon, nagpapalaki tayo ng mga anak na yung mga anak nating babae, pag nag-asawa sila, ay marunong rin sumunod doon sa kanyang asawa. It's a legacy na talagang habang buhay ng tuloy-tuloy. Tama yun. At importanteng bagay dito, sabi nga sa Bible, a good name is rather to be chosen than great riches, a loving favor than silver and gold. Ibig sabihin nun, yung a good name, ipinapamana natin yan. Yung wife natin, nagpapalit ng apelyido, nagiging kung Chavez. Chavez po yung apelyido ng asawa ko. Hindi pwedeng ibang apelyido yan. Hindi ako papayag. Kailangan Chavez din apelyido. And yung mga anak natin lalaki, Chavez din yung dadalhin niya. Yung mga anak nating babae, yung middle name niya will remain to be the same, Chavez. So ibig sabihin nun, kung maganda yung legacy natin, mamanahin nating mga anak yan. And of course, proud sila na sabihin natin na yung pamilya natin is a godly family. Kaya magandang bagay yan, yung ipapasa natin sa ating mga anak. Kaya a good name is rather to be chosen. Operan man tayo ng malaking pera, kapalit ng makita natin kasalanan, no? Doon na tayo sa magandang pangalan. Kaya nga tayo nakapag-retire na maayos kasi pinili natin yung good name. Maaring pwede tayong matisod dahil sa sa offer, pero ang pinakamaganda pa rin, pinili natin yung a good name. Kaya tayo nakapag-retire na maayos, walang humahabol,
mapa lalaki, babae. Pero meron Kaso- na tang Kaso, pero kalis na. joke lang po yun. Baka akalain nyo totoo yun. Joke lang po yun. Yan po yung mga biruan ng mga tatay. Pero sa atin, ang focus po natin is magkaroon tayo ng magandang pangalan. Yan po yung pangalan na ipapamana natin sa ating mga anak na proud sila na ang tatay ko seryoso sa aming nanay. Very supportive sa amin. At mahal na kami ng tatay namin. Kaya magandang bagay ito. Yung pinag-uusapan natin about fathers, yung sa mga tatay. Maraming mga tatay, maraming nanay na nakikinig, na nanonood, nakikinig. At maganda po yung mga comment nila kung babasahin mo ba. Oo, itong no? sabi ni Ma'am Nelia, totoo po yun dahil sa ngayon asawa ko ang umaalalay sa akin. Kahit Wow. ba sabihin natin na nandyan ang ating mga anak, iba ang pag-aalaga ng isang asawa. Siyempre Yun. naman. Siyempre naman. Oo. Nandyan yung mga anak natin, lalo na pag mga anak natin ay may kanya-kanyang family nila sila. But sabi nga, may kanya-kanyang family na sila. So, nag-ano na sila ng ibang, nagtayo na sila ng sariling pamilya natin, pamilya nila. So, tayo na lang yung magkasama. Oh, sama yun. Sa hirap at ginhawa, till death do us Yun. part. Yun Yun talaga na. yun, ano? Oo. Kaya, sa ngayon, pag titingnan mo yung asawa mo talaga, sabihin mo ganyan, till death do us part. Ayun yung pagmamahal, ano? Asawa natin po. Ayan ang tinatawag na TBL, the Baptist Love. Ayan ang paano magmahal. Paano tayo tinuturuan bilang Baptist, paano tayo magmahal sa ating asawa, paano tayo magmahal sa ating mga anak, at sa ating kapwa. Yan ang tinuturo sa atin, yung pagmamahal, love. No? Yan, tinuturuan tayo. Ayon sa salita ng Diyos, talagang tunay na dapat matuto tayong magmahal. Oh, Bok. Kasi Bok, ganito yung Bok eh. Doon sa triangle of the family kasi, nandito yung tatay, nandito yung Panginoon, nandito yung tatay at nanay. Dapat sabay-sabayan sila eh. Yun. Sabay-sabay yung aangat yung habang nakafocus yun, sabay-sabay yung tatay at nanay, habang papunta sila sa Panginoon, yung distance naman nila, papalipit naman. Hanggang magbubuo yan doon, Bok. But ganun pa man, Bok, ay talagang yung tatay talaga, tayong mga tatay talaga, ang siyang dapat tayo yung binigyan ng Panginoon, ng leadership ng Panginoon, tayo dapat ang magko-cultivate ng pagmamahal sa buong family na yan. Good. That's right. Basahin ko muna ito. Sinong nag-ano dito? Pakibaba. Yan, maganda. Sinong nag-ano? Siya. Sabi ni Sir Dylan, maraming challenges dumating sa buhay naming mag-asawa. Ako po'y personal testimony ko po. Ang asawa ko may sakit sa puso. Ilang. May sakit sa puso. Ni minsan hindi ko siya niloko. Hindi po ako ng bababae, minahal ko siya na kay takot sa Diyos. Yun. Hanggang sa kinuha. Wow. Hanggang sa kinuha. Ano ba yun? Hanggang sa kinuha na siya ng Panginoon Diyos last 10 September. Wow. Mayroon kaming isang anak na lalaki, 8 years old. May autism po ang aming anak. Ongoing therapy para sa development niya. Gasto sobra, walang katapusan. Pero sa biyaya ng Panginoon Amen. Diyos, sa biyaya ng Panginoong Diyos, ni minsan hindi sumagi sa utak ko na lukuhin ang aking asawa at ang aking anak habang ako'y buhay. At patuloy na magpapagamit sa Panginoong Diyos. Encouragement lang po sa bawat isa, huwag sayangin ang bawat segundo na kasama ang asawa at anak. Mabilis lang po ang buhay. Huwag nang haluan ng walang kwentang bagay. Bagkos maglingkod sa Panginoon Diyos na siyang pinakamasaya sa lahat ng bagay. Oo nga, tama. Wow. Napakaganda Wow. po. Napakaganda. Thank you Amen. for that encouragement. Amen. Oo nga Maganda. naman talaga, Bok. At sa ngayon kasi, nandiyan lang yung misis natin, yung mga anak natin. Parang normal. Normal lang, take for granted natin. Pero kung iisipin nga natin, maiksi lang yung buhay, maiksi lang yung buhay, so, dapat maganda na. Maganda na Ayusin mo. Ayusin na natin. Ayusin na natin yung relationship nating mag-asawa, ayusin na natin kasi yun lang man talaga yung natin. Doon talaga tayo, tatanda tayo, nakasama siya. Yung sa ating mga anak, ayusin na natin kasi yan lang yung dapat na ibibigay sa atin. Ibibigay natin sa kanila. The inheritance. Sabi nga ni Ma'am Cynthia, a good name is being chosen and can be inherited. Legacy that we can pass on to our
children. Yun. Yan, tama nga Oo. yun. Kung ano tayong mga parents, ano tayong mag-asawa, ang ibibigay natin sa kanila, kahit anong bagay, kahit maliit, yung attitude natin sa tatay at sa kasanana, yung leadership natin sa tatay, hindi lang, okay, ipalagay na natin yung worldly na mga, for example, material things. Palagay na natin, mayroon. But sa lahat na yan, para maging may contentment yan, ay dapat yung spiritual thing ang nakapaloob dyan sa lahat na yan. Lahat na yan po. Yun yung maganda doon, yung sa misis natin at saka sa pamilya natin. Thank you very much sa nag-comment kanina, yung nagbigay ng insight na actually is an eye-opener para sa atin kasi binabaliwala natin eh. No, hindi natin binibigyan ng importance kasi parang normal na sa atin eh. Parang sa araw-araw na buhay natin, ito na yan, given Oo, ako. yun Baga given. Oo. Paano kung nawala? Oo nga. No? No? Paano kung nawala? Hindi natin na i-express sa kanya, hindi natin na sabihin, hindi natin na i-share sa kanya yung Oo. dapat nating sabihin, hindi natin na ibigay. No? Oo nga eh. Yun ang mga bagay na nakakalungkot. Nakakalungkot Pero yun. thank you sa nag-comment, nagbigay ng insight. Regardless kung may edad na tayo or ano man or mga bata pa man, new couple man kayo, yung mga sa mga ano naman, sa mga anak naman, yung mga parents niyo ay bata pa. Regardless yun kasi hindi natin alam kung kailan yung kamatayan eh. Kailan Tama. maghihiwalay eh. Tama. So every Mahalagaan. time, every day, every second ay mahalaga para doon sa pamilya na sama-sama sama-sama na may pagmamahal, sama-samang masaya na naglilingkod sa Panginoon. Napakaganda yun. Wow. No? Wow, Kung napakaganda yan. isipin natin. Kasi tinitake for granted lang talaga natin eh. Oh, kasi parang automatic eh. Parang automatic eh. Minsan nga, timplahan ka ng kape, parang trabaho mo yan eh. Oo, no? Parang pag plinansyahan ka, trabaho mo yan eh. Pero Pero hindi natin nabibigyan ng appreciation. Magpasalamat man lang tayo dahil trabaho natin yung bilang tatay eh. oo nga. Tayo yung lead man. Tayo yung dapat maging magandang example sa pagmamahal, sa gawain, sa trabaho, sa lahat. In everything, dapat maging magandang example Oo. tayo bilang tatay ng pamilya. Oo nga. Doon, ibalik natin doon ulit, no? But as for me and my house, we will serve the Lord. Yan yung ini-initiate natin. At bilang tatay, we should set kung ano yung atmosphere na gusto natin sa pamilya natin. Yun, operational tempo. Oo. Ano yung operational, sa military pa, operational tempo. Oo. Ano yung gusto natin? We should set that atmosphere. Kung gusto natin yung atmosphere ay pagising ay nakasimangot ka na, Away. ay wala na, away ang ano niyan. Away ang ano diyan. Kung gusto na yung pagising natin ay sinisigawan muna natin yung misis natin o away ang ano diyan. So yung buong atmosphere na yan, wala na. Away na, mainit na, sira na. Oo. So bilang tatay, sa kanila dito sa as for me and my house, Yun. we will serve the Lord. Ang atmosphere na sinabi ni Joshua ngayon, ang siniset niya na atmosphere ay, we will serve the Lord. Ito na yun. Yan na yun. Ito na. Yan na Oo. yun. Ayan na yun. Yan na Wala yung nang- atmosphere na gusto natin. So in every daily lives ng bawat pamilya, the tatay should be the setter kung ano yung gusto niyang mangyayari. Of course, mayroon na tayong, as a tatay, normal yung tatay na yan. We should have goals in our life. Ano na, common na yan. Dapat, kung wala pa kayong mga tatay, kung wala pa tayong goals sa ating pamilya, ay dapat gumawa na tayo. For example, goals sa ating pamilya. Ano lang, ang pamilya ko, of course, ang goal talaga natin ay mapalapit na tayo sa Panginoon. That's the goal of every Christian family. Godly family, papalapit sa Panginoon. Other than that, ano yung materials na goal mo? Of course, yung mga anak ko ay dapat ganito mag-aral ng mabuti, ay magiging mabuting asawa, mapagmahal, o kung ano man yung asawa ko, yan yung mga goals natin. At dapat tatay, mayroon tayong goals na ganyan. Mayroon tayong goals. Kung wala kang goals, wala kang patutunguhan pag ganyan-ganyan tayo. Oh. Kaya nga sinasabi, without vision, the people perish. Yes, the Kaya people yung vision natin, yung direction natin. No? Oo. We should have that. At tayo mga tatay nga, si Joshua nga, siya yung nag-set kung ano yung gusto niya. We will serve the Lord. We should set the atmosphere. We should set
the situation ng bawat pamilya natin. In everything, sa araw-araw, sa oras, kung tayo ay tatay, if we are the leader of the home, we are the setter of that situation sa ating buhay. Ayun, maganda yun. Yan ang marami akong natutunan sa Brother Al. Kaya tinik ko to opportunity na makasama ko si Al dito sa Father's Program kasi importanteng bagay to, no? Nagsasalita kami dito but we learn also from you, yung mga Yes. comment ninyo. Oo nga, no? Natututunan rin namin yan kasi hindi naman kami perfect na father but we're here as a ministry po na ibabahagi namin sa inyo yung salita ng Diyos. Paano yung salita ng Diyos na i-apply namin sa aming buhay. And of course, yung contribution, yung pag-share nyo, kung paano nyo ina-apply, yung bilang tatay, paano tayo nag-lead sa ating pamilya, ay malaking impact po sa amin din yan. Oo nga no? Napakalaki talaga yung responsibilidad ng mga tatay. Ang failure talaga ng ang pamilya ay sa tatay talaga. Sa tatay. Leadership, oh. Anong leadership. Sa atin bok sa ano natin sa military, ang daming very successful mga 4-star general, Oh. nag 3-star general, kung ano-ano pa man, nag 3-star, nag 2-star o nag general. But very successful sila sa kanyang family. Ay sa kanilang career. But kung titingnan mo yung family nila, kawatak-watak. Ang dami nagkawatak-watak. Mga anak, may mga anak na nag-suicide, kung ano-ano pa man. So, kaya nga, sabi ko nga kanina, nagtatrabaho tayo, tayong mga tatay nagtatrabaho to raise our family. Itaguyod. O itaguyod ang ating pamilya. Kung yun naman pala yung family natin ay magkawatak-watak, trabaho tayo watak-watak, wala rin silbi yun. At nagkawatak-watak yun dahil wala nga yung foundation. Wala yung foundation ng pamilya, yung triangle of the family which is God at the center ng ating pamilya. Wow. Wala Amen. yung Napakaganda po yan talaga. Ang Panginoon po talaga ang dapat nasa center. No, hindi po nasa gilid, hindi po nasa baba, but He should be in our center. Sa buhay natin as a family, yung leadership natin, dapat ang Panginoon ang laging nagli-lead sa atin. Oo nga, Brother Willie. So, yun lang, tayo dito ngayon, we are so blessed. Tayong mga tatay, we are so blessed at naging miyembro tayo sa church na ito, na kung saan ay nagtuturo sa atin kung ano yung, of course, yung role natin. Mayroon tayong mga tatay, mayroon tayong, mayroon tayong pakapi-kapi, but alam niyo yung pakapi-kapi na yan, nag-fellowship tayo sa mga kapwa tatay natin, ang dami rin nating natutunan dyan. May mga problema at saka may mga sinasabi rin si pastor na kung saan ay tayo natututo. At sa bawat binoto at bawat segundo na nandito tayo sa church na nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Ano ko ngayon, Brother Willie? Dapat i-treasured natin yan. Tama yan. I-cherish natin yan. Tama yan, Brother Al. Na yan. Na nandito tayo. Na tinuturuan tayo kung paano natin palakihin, paano natin itataguyod ang ating pamilya. Ating pamilya. At saka para sa mga mothers na kasama po natin ngayon, huwag natin pigilan yung mga husband natin na nakipag-fellowship. Alam nyo ba na yung natututunan namin dito after ng service, yung fellowship, ayan po yung ina-apply namin sa bahay. Kaya huwag natin pigilan yung ating mga asawa. Bigyan natin ng pagkakataon na makipag-fellowship kasi dito po natin na-enhance yung application ng ating natutunan sa service ay ina-apply, ay natututunan natin, nakakapagsalita ating pastor, yung mga experience ng mga kapatiran na nakakasalamuhan natin, yung mga fathers na hindi na marangyang buhay, trabaho, pero masaya niyang pinaglilingkuran, masaya siyang nasa kanyang pamilya kasi yung fellowship, yan po ay nakakatulong po sa amin. Experience namin ni Brother Al, kape-kape lang kami pero marami kaming natututunan. So, encourage ko rin yung mga father na makipag-fellowship. At napakaganda talaga yun, Brother Willie.
At ano kasi, iba-iba kasing experiences yung mga tatay. Iba-iba experiences which is na-brought out doon, na-brought out, na nagiging example, at without alam na yung iba, yung mayroong for example, may sinasabi sa pastor, ganito rin Brad, may isang pamilya na gito, without mentioning names, but ganun pa man, ang mga pangyayari na na-discuss doon during a fellowship ay sa mga tatay ay napakalaking kaalaman, information na kung saan ay makakatulong sa amin, makakatulong sa ating mga tatay na kung paano natin itataguyod ang ating pamilya, paano natin ililid ang ating pamilya. Kaya lahat ng mga fellowship na yan, yung mga kapi-kapi na yan, kahit pakapi-kapi lang yan dyan, ay napakagandang fellowship na yan. Marami kang matutunan. Kaya mga nanay ay kahit naman siguro sa mga nanay, may fellowship rin sila eh. Tama yan. Oo. Huwag niyo ring baliwalain yung fellowship ng mga mothers. Oo. May fellowship rin yung mga nanay eh. At makikita natin doon na ano rin yun kasi eh. For example, nakikita, again, balik ulit tayo, no? Nandoon yung tatay, nandoon yung nanay. Ako nakikita ko to doon sa mga anak ko eh. Naiwan ako doon, naiwan si Mrs. dito, nakipag-fellowship kami. Yung mga bata rin, automatic rin yun, naiwan sila, nakikipag-fellowship rin, na kung saan-saan dyan. So, makikita ngayon, sa kanilang parents, yung mga parents ko pala ay talagang nakiki-fellowship, nakikisalamuha doon sa mga kapatiran. Maaaring sabihin nila, paglaki ko, gagayahin ko sila. Ano talaga, Bog eh? Kung ano yung gusto natin sa ating mga anak, ay dapat yun rin ang yun yung gawin rin natin. Ito, itong isang ko lang about kay Sam. Kay Sam kasi automatic anong bata pa siya, maliit pa lang, gusto ko siyang may ako sa kanya. Nag-decide kaagad ako doon, nag-initiate ako na itong batang ito, paglaki nito, mag-PMA ito. Example lang to ha. Itong bata ito, paglaki ito, mag-PMA ito. And with that, ay siniset ko yung atmosphere. Kasi nga, sabi ko nga, tayong mga tatay, we should be decisive. Sabi nga ni Joshua, ang siniset ni Joshua na atmosphere ay serve the Lord. Sabi ko, isiset ko itong atmosphere na to kung paano maging ang batang ito ay pumunta sa PMA. So, siniset ko yun. So, maliit pa lang siya. Ang ginagawa ko ngayon, ini-expose ko siya, Bok. In-expose ko siya kung ano yung PMA, tapos, taon-taon ay pumupunta kami sa PMA, pinapakita ko sa kanya, ikaw paglaki mo, yan yung gagawin mo ha, magiging ganyan ka. At sa tamang gulang niya, siniset na natin. At tayong mga tatay, siniset na natin kung ano yung gusto ng mga anak natin. Sa maliit na gulang niya, siniset ko na yung mind niya. Sa paglaki niya ngayon, yun yung focus niya ngayon. Yung focus na yan, sabi ko sa kanya, yung PMA, ang taas ng standard niyan. Hanggang nagustuhan na niya, ang taas ng standard niyan. Pag hindi, bunjing-bunjing ka sa pag-aaral mo, sabi ko ganyan sa kanya, hindi ka papasa dyan. So yan na ngayon yung magiging nakafocus siya ngayon dyan. Dapat hindi ako magpabunjing-bunjing pala dito kasi hindi ako makakapunta dito. So, tatay ngayon, ang ginawa ko ngayon, I just initiate and set kung ano yung sitwasyon, ano yung atmosphere na gusto ko para ma-attain niya yun. Of course, ginawa ko yun dahil alam ko na it is for the good of our son. Tayo mga tatay, kung nagsiset tayo ng example na mali rin yung mapupunta doon sa anak natin. Mali rin yung mapupunta sa anak natin. Tama yung brother Al. Ibig sabihin nun, bilang ama ng tahanan, we provide direction. Bibigyan tayo ng direction. Ito yung direction natin. Katulad ng sinabi natin binasa nating Bible verse, yung direction na binigay ni Joshua. Para sa pamilya niya. Para sa pamilya talaga. So, ang tatay,
tatay, ay dapat tayo ay decisive. We set the direction. We have a clear vision. Yan na yung leadership ng tatay. Leadership natin. Decisive at clear vision. Yung kung mayroon man yung ambiguity na yan, ay dapat walang ambiguity. Dapat alam ng mga pamilya natin kung saan tayo pupunta, kung bakit natin ginawa to. At kaya tatay ay pinapagawa natin yan at alam na natin in our mind kung ano yung consequence niyan. Kaya ginagawa natin yan because ang consequence niyan ay maganda. Yun. Oo. Hindi natin pinagawa yan dahil ang consequence niyan ay pangit. So hindi tayo gagawa ng anumang mga bagay kasi alam natin na ang consequence yan ay it would destroy our family. Sabi nga ni Sister Cynthia dito, that's right, Sir Willie, allowing our husband to fellowship with the fathers, especially with our pastor, an additional spiritual enhancement that will help our family to grow more in the triangle of marriage. So, nga eh. Ngayon, kasama si Brother Noel ngayon, ni ating mahal na pastor. Nandoon sila sa Tarlac at Bok. Tarlac. Ramos. Sa Ramos. Sa Ramos. Ano talaga? Huwag tayong mahiya sa ating mahal na pastor. Whatever kung mayroon man tayong hindi natin maintindihan o kailangan natin ng spiritual na advice about our marriage, about our spiritual life, wala tayong ibang pupuntahan kundi ating mahal na pastor. Ang ating mahal na pastor, siya yung binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang pangunahan tayo sa ating spiritual na buhay. Talagang napakaganda talaga ng ating pinag-uusapan ngayon kasi malaking impact sa atin, sa ating buhay at sa ating pamilya. And in fact, malaking influence tayo. Pag meron tayong magandang pamilya, nagiging influence din tayo sa mga ibang pamilya. So it means meron tayo yung multiplier. Multiplier na yung Panginoon ay bless tayo and sinishare natin kung paano tayo pinagpala. Kaya nga maganda yung narinig nating testimony kasi yun yung application ng salita ng Diyos sa buhay ng mga nagte-testimony. Oo. Ikaw, matanong kita, nakapag ka na ba? Parang nag-one-on-one na kayo, naghingi ka ng parang tawag ito? Payo or sa ating mahal na pastor about sa pamilya or ganyan? For me naman, sa akin naman, na-handle ko naman ng maayos and I do believe na yung preaching pa lang ni pastor, actually yung mga preaching pa lang ni pastor, na sa amin, advice na sa amin yan. Ibig sabihin nun, kung ano yung sinasabi ni pastor sa pulpito, advice na sa amin yun. Actually, no question asked na yun. Kung yun talaga, yun na yun, yung sinabi na siyempre, galing sa salita ng Diyos yan. Kapag ang nagsalita ang pastor natin, hindi po yung sinasabi ng pastor galing sa kanyang salita, yung galing sa salita ng Diyos. Kaya kung salita ng Diyos, dapat nating sundin. So yun po yung nagiging advice sa amin bilang mag-asawa, kami ni Sister Odette. Alam namin na medyo may mga times na mga discussion kami, may mga pinagdedebatehan kami, but at the end thereof, ang salita ng Diyos pa rin ang namumutawi. Kung ano po yung binanggit ni pastor, ano yung sinabi ng pastor, sunod lang po kami ng sunod. At yun yung naging common ground namin, yun yung naging common denominator namin, kaya hindi masyadong mabigat yung conflict, parang naging smooth sailing kami dahil at the very start ng pagsunod namin kay pastor, sabi ni pastor, Willie, kailangan mo ng pakasalan. Willie, kailangan mo ng mag-asawa. Pakasalan. Kasi syempre, pag may mga bagay kang ginagawang mga unauthorized or illegal, dapat ayusin mo na. Ayusin na talaga bago Wala sa isip ko yung pagpapakasal. Hindi ko alam Hindi ko alam kung paano. Ang alam kong kasal, yung kasal na may preparation, yung matagal-tagal, long process ng preparation. Pero sabi sa akin ng pastor, 3 months. Buti na lang nakapag-abroad ako, salamat pastor, at na-extend. Napunta ako na Australia, medyo na-extend yung 3 months. Kaya si Noel, nauna yun si Noel after Noel, sunod ako. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagsunod, through prayers, ay naging maayos, smooth sailing po yung aking
relationship sa aking asawa, sa aking pamilya. Though alam natin, lumalaki na yung aming mga anak at meron na silang sariling pag-iisip, pero common ground pa rin yung salita ng Diyos. Iyon pa rin yung pinaka-referee natin sa lahat ng bagay. Oo nga, Bok. Ano. At ikaw, Bok, medyo mapalad ka, Bok, at nag-start ka dito ng family ay Bago pa lang yung, maliit pa lang yung tumutubong sungay. Oo. Sa akin, Bok, napunta kami dito na ni Mrs. ay talagang nung pumunta kami dito ay sabi ko nga common yan sa lahat na muntik-muntikan na kaming magkahiwalay. At it is a blessing. Talagang yan ng Panginoon ay binigay talagang nag-create ang Panginoon ng mga situation, instances na kailangan naming bumalik dito. Kailangan naming pumunta dito. So nung bumalik kami dito ay tamang-tama ay ang theme noon ay family first. At doon naman kami talagang bangayan kami ni Mrs. na bangayan ng bangayan na kung saan ay nakailang punta kami. Nakailang punta ako kay Pastor Bok. Nakailang punta ako kay Pastor. Akala ko doon, being a military officer, ay kaya mo yung leadership mo doon ay kaya mong gawing doon sa na brosko na leadership, at hindi pala. Dapat pala mayroon palang leadership na inaano yung Panginoon sa atin na in accordance doon sa Biblia. Iyon. At doon, kaya sabi ko sa inyo, mga tatay, kung mayroon man kayong, huwag kayong mahiya kung lumapit sa ating mahal na pastor. Lalo-lalo na kung yun ay about doon sa family, handling your family. Huwag kayong mahiya na lumapit sa kanya, magpapaturo sa kanya at kunin ang wisdom na nanggagaling sa ating mahal na pastor na nanggagaling sa Panginoon bago mabuwag ang inyong pamilya. Bago mabuwag. At it is only by God's grace talaga and mercy na tayong mga tatay ay mahawakan natin ang ating pamilya na ayon sa salita ng Diyos, na ito'y matuwid at a godly family na yan. Napakaraming pagsubok, napakaraming temptasyon. Kaya mga tatay, kung medyo alanganin ka na, kung kailangan natin ng spiritual na advice, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya sa ating mahal na pastor na kung saan ay siya ang nagbibigay sa atin. At dahil doon sa advice na yon na ating mahal na pastor, kung ano yung advice niya sa akin, sinunod ko lang. At unti-unti, tuloy-tuloy kami. Pati si Sister Grace, nasabihan rin, ina-advisean rin ng ating mahal na pastor. Ako naman rin ay ina-advisean ng ating mahal na pastor. At kung ano yung in-advise niya, tuloy-tuloy namin ginagawa. Sa ngayon ay kahit pa paano ay maganda, napakaganda at kasama-sama pa rin kami. Sama-sama pa rin kami. Yun si Brother Willie doon, maganda siya at nag-start talaga siya dito sa church. Kami hindi. Kaya tayong mga tatay, marami diyan kung kailangan, kung mayroong babaguhin o itama, for example, mayroon diyan nagsasama na hindi pa kasal, itama ninyo. Tama. Kung lumapit kayo doon sa ating mahal na pastor at itama at magpakasal kayo. Ayusin. Ayusin. At nandun yung biyaya ng Panginoon. Blessing. Blessing ng Panginoon sa buhay natin. Okay, marami tayong ngayon, Brother Willie. Marami tayong napag-usapan. Napag-usapan ngayon. Lumabas pa yung ating mga personal na buhay. Actually, si Brother Al, alam ko yung mga love story niyan kasi wag na yun. hindi ko na po ikukwento yung mga underwater operation. Si Brother Willie kasi, nung nandoon kami sa Bago sa Palawan, sa Puerto Princesa, nandoon din si Brother Willie. At during that time, ay medyo nagpapagandang lalaki pa tayo kay Sister Grace that time. Hindi na natin pag-uusapan kung ano po yung approach na ginamit ni Brother Al during that time. Maraming approach doon eh. Wag na. Kung gusto niyo malaman yung mga approach, mga tatay, ang dami kong approach doon. Mga 5 approach yun. Sa akin, i-reveal ko na kung isang approach ko lang. Isang approach lang. Tennis approach. Tennis approach. Si Brother Willie, tennis approach sa kanya. Sa akin, ang daming approach ko sa akin. Ang daming approach. Yung mga nagde-deposit ka pa sa bangko. maraming approach underwater yan. operation. Maraming na-approach ako. Maraming approaches pala. But ganun pa man ay at least ay dahil doon ay yan, nagkasama-sama.
At sa ngayon, hanggang sa ngayon. Kaya mga tatay, mahalin natin ang ating mga asawa. Mahalin natin ang ating pamilya. Ating pamilya. Oh. Yan lang talaga, yan lang talaga. At of course, mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga parents. Yun. Kasi that time will come, sandali lang, mawawala sila. Mawawala sila. At tayo rin namin mag-asawa ay sa hirap at ginhawa hanggang tumanda ay sama-sama. Sa Panginoon. Sama-samang naglingkod. Mas ganda, sama-samang naglingkod sa Panginoon. Okay? But really? So, tayo magpapaalam na. Oo nga eh. Maganda pa, marami pa sana tayong ano eh. Oo nga, akala ko, mabilis ang oras, 1:30 na po. Actually, nagpaalam na ako sa boss. Sir, thank you very much. Capros, Captain Ros Sarmiento, salamat. At binigyan mo ko ng, pinayagan mo ko na makasaglit dito sa usapang mga fathers. Kasi importante to, Brother Al. Oo nga, importante talaga. Kung ano yung, paano tayo naging na-align, Oo. sinishare natin sa kanila. Oo nga, oo nga. Ano nga eh, yung for example, medyo initan kayo ng misis mo, tapos ipa-remind mo siya noong nag-ano pa kayo, yung yung sa kabataan, ay naku. Tandaan nyo yung mga tatay dyan, lalo na sa atin, mga may edad na tayo, hindi na tayo dapat nagpapakyut pa sa mga, tayo, ayusin na lang natin yung ating mga sarili, ayusin natin ang ating mga asawa, at talagang ma-maintain natin yung love sa ating asawa. No, kaysa magpakyut ka pa, ayusin nyo na lang. Ang Panginoon, once na maganda yung relasyon natin sa Panginoon, once na nakapokus tayo sa Panginoon, automatic. Pag maganda yung relasyon natin sa Panginoon, maganda yung relasyon natin sa ating mga misis, maganda yung relasyon natin sa ating mga anak. Because alam natin na ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng wisdom, knowledge, understanding, at lahat ng bagay, mga resources, kung ano pa man. At alam natin yan, pag maganda yung relasyon natin, nandoon yung blessing. Nandoon yung blessing sa sarili natin, at the same time, nandoon yung blessing sa mga kapatid, sa pamilya natin. Okay? Tayo magpaalam na again. Maraming salamat sa lahat ng ating taga-subaybay. Maraming po salamat. Maraming salamat. At sa ating mahal na pastor, maraming salamat pastor for that opportunity, privilege na kaming dalawa ni Sir Willie ngayon na nandito nag-host. At marami kaming natutunan sa inyo. At kahit na sa Brother Willie, ang dami kong natutunan. Marami. Yung maayos lang ha. Marami. At again, maraming salamat at God bless us God all. bless us all. To God be the glory. Amen. Amen.